Mahigit 4,000 kaso na ng HIV ang naitala sa unang 4 na buwan pa lang ng taon. Nangangamba ngayon ang ilang persons living with HIV matapos limitahan ang supply ng gamot para rito. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Bea de Guzman. Sa isang tusok, Pa-press na lang po ako. malalaman mo na ang iyong HIV status. Mag-wait na lang po kayo ng 10 to 20 minutes for the results po. Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Base sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau, mula sa 2 kaso noong 1984, halos 20,000 bagong kaso ang naitala noong 2025 at sa unang 3 buwan ngayong 2026, 4,633 na ang naidagdag. Sa loob ng 4 na dekada, halos 170,000 na ang kabuuang kumpirmadong kaso ng HIV sa bansa. Si Mac, 27 years old, 2019 nang madiagnose sa HIV. Wala raw siyang naramdamang sintomas bago magpa-test pero dahil may karelasyon, batid daw niya ang responsibilidad na malaman ang kanyang HIV status. Pagkakaroon ng HIV is something na sasabihin ng iba it's a mistake. But I can say it is something na unexpected. Hindi ka dapat tumigil sa part na nadapa ka lang. Dapat lagi kang bumangon. Ang kanyang nanay, minsan nang may diskriminasyon sa mga taong may HIV pero nang mangyari ito sa sariling anak, Wala akong ginawa kundi umiyak at sakapin siya. Nag-ano rin ako sa Google kung ano talaga, kung anong magiging kondisyon. Ang akala ko, nung time na pag sinabing HIV, nakamamatay, nakahawa talagang totally mamamatay na. Hindi naman pala. bagamat wala pang lunas sa HIV, may antiretroviral therapy para makontrol ito. Dahil sa tuloy-tuloy na gamutan, mababa na ang viral load ni Mac at hindi na ito nagdulot ng komplikasyon. Pero maaaring mabago ito kapag natigil ang gamutan. Yung moment na nagkaroon ng news last time about sa shortage ng sa supply ng gamot is something na nakaka-anxious. And I hope na hindi naman kami biguin ng government when it comes to this. Kasama ang partner ni Mac na si Jenard, aktibo sila sa social media sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang PLHIV o persons living with HIV. Si Lawrence naman, 18 years old lang nang madiagnose sa HIV. So I got those signs na parang pabalik-balik na lagnat and nagkaroon ako ng swollen lymph nodes. Dahil in denial at hindi pa gaanong ramdam ang epekto sa katawan, hindi siya agad dumaan sa gamutan, bagay na ayaw niyang mangyari sa iba. Sa ngayon, 10 taon nang undetectable ang HIV sa katawan ni Lawrence. Malaya niyang nagagawa ang mga gusto niya at hiling niya na magtuloy-tuloy ito. For someone who is living with HIV, having that kind of shortage is a panic. Kasi nga, that is our life-saving. Kamakailan, pansamantalang nilimitahan sa 2 linggong supply ang ARV medicines na ipinamimigay sa ilang treatment hubs. Kabilang ang Love Yourself dahil sa pagkaantala ng supply. Tumanggi sa panayam ang Department of Health, pero sa pinakahuling update nito, sinabi ng ahensya na nakahanda na ang mahigit 455,000 bote ng ARV medicines para sa pamamahagi simula sa susunod na linggo. Bahagi ito ng inaasahang 1.2 milyong bote na una ng inanunsyo. Ayon sa Love Yourself, malayo na pero malayo pa ang pakikibaka kontra HIV. Kaya patuloy sila sa pakikipagtulungan sa pamahalaan upang mapalawak pa ang akses sa testing, gamutan at tamang impormasyon. Ito ay nasa Republic Act 11166 o yung Philippine HIV Law. Ang tanong, hanggang kailan ba to? Yan yung laging pinaglalaban natin sa Department of Health at sa iba pang mga katulong natin sa advokasiyang ito. If ang lahat ng people living with HIV sa Pilipinas ay umiinom ng gamot, hindi na nila ito mapapasa sa iba. Kung ang lahat ng taong at risk na magkaroon ng HIV ay may prevention options, hindi nila makukuhang HIV. So, yung linya ng HIV test na ginawa po natin ay nasa letter C, ibig sabihin controlled. Negative siya. So mostly ang ginagawa namin dito is may printed results. Bilang paggunita sa National HIV Prevention Month, hinihikayat ng mga advocacy group ang publiko to know your HIV status. Dahil ang maagang pagpapasuri ay hindi lang pag-aalaga sa sarili, kundi pagprotekta rin sa iba. Bea de Guzman, News 5.
Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.